Sa gitna ng tahimik na baryo ng San Isidro, kung saan ang mga bukirin ay tila dumuduyan sa bawat hampas ng hangin at ang mga araw ay nagbubuhos ng gintong liwanag sa mga palayan, may isang kakaibang pangyayari na unti-unting pumupukaw sa usap-usapan ng mga tao. Hindi ito tungkol sa anino ng mga ulap o sa pagdagsa ng ulan sa tag-init, kundi sa isang manok. Hindi pangkaraniwan, kundi isang nilalang na nagtataglay ng 3 paa. Si Mang Rodel, isang matandang panabungero, ang unang nakapansin sa kakaibang manok na iyon sa likod ng kanyang kubo. Sa bawat umaga, kapag ang araw ay tumataas na sa silangan, siya ay naglalakad patungo sa maliit niyang manukan upang tingnan ang kanyang mga alaga. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagay na nagbago. Isang manok na hindi niya kilala, may balahibong kumikislap sa ilalim ng araw, ay nakatayo sa gitna ng damuhan. At higit sa lahat, ito ay may 3 paa, bawat isa'y matibay at balanse sa lupa na nagbibigay sa kanya ng kakaibang tindig at lakas. Agad na napansin ni Mang Rodel ang kakaibang paggalaw ng manok. Hindi tulad ng karaniwang manok na mabilis lumundag o umiikot kapag natatakot, ang manok na ito ay tila may sariling ritmo, isang tahimik na tiwala sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Sa kanyang murang isip, may isang bagay sa manok na ito ang tila nagbibigay babala o baka pangako. Pangako ng kakaibang kapalaran, isang hamon sa mundo ng sabong na matagal na niyang kinagisnan. Habang lumilipas ang mga araw, nakatanggap si Mang Rodel ng kakaibang damdamin tuwing tinitingnan niya ang 3 paa na manok. Sa bawat pag-ikot ng ulo nito, sa bawat pitik ng pakpak na kumikislap sa liwanag ng araw, tila may sinasabi ang nilalang na ito, "Ako'y naiiba at ako'y may silbi." Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang kakaibang manok ay nagdulot ng halong pangamba at pananabik sa kanyang puso. Dumating ang balita sa baryo. Sa bawat paglalakad ng mga bata sa daan, sa bawat paghabi ng kababaihan sa gilid ng kalsada, ang usap-usapan ay umiikot. May manok na may 3 paa sa baryo ni Mang Rodel. Ang ilan ay tumawa, may ilan na nagduda, at ang iba ay hindi makapaniwala. Ngunit para sa mga panabungero sa baryo, iyong kwento ay nagbigay tuwa at pangakit. Isang hamon na maaring magbukas ng bagong yugto sa mundo ng sabong. Hindi nagtagal, ang pangalan ng manok ay naging sentro ng pansin. Tinawag siya ni Mang Rodel na bituin sapagkat sa kanyang paningin, siya ay kakaiba. May liwanag na kumikislap kahit sa pinakamadilim na sulok ng manukan. Bituin, ang manok na may 3 paa ay unti-unting nakilala hindi lamang sa kanyang kakaibang hitsura kundi sa misteryong bumabalot sa kanyang bawat galaw. Habang naglalakad si Mang Rodel sa palibot ng kanyang manukan isang gabi, napansin niya na si Bituin ay nagtatago sa ilalim ng punong mangga. May kakaibang katahimikan sa paligid na tila ang hangin mismo ay humihinto sa paghinga. Tumigil siya at tiningnan ang manok. Sa liwanag ng buwan, ang 3 paa ni Bituin ay nagbigay ng balanse sa bawat hakbang, isang kakaibang simetriya na parabang ang 3 paa ay nagsisilbing gabay, hindi lamang sa pisikal na lakad, kundi sa direksyon ng kapalaran. "Anong gagawin mo, Bituin?" bulong ni Mang Rodel, ngunit alam niyang walang sagot ang manok. Gayunpaman, sa kakaibang paraan, naramdaman niya ang tugon nito. Sa paningin ng matandang panabungero, ang bawat titig ni Bituin ay may kahulugan, isang lihim na handa lamang ipakita sa oras na nararapat. Hindi naglaon, dumating ang mga unang hamon. Ang mga kapitbahay, pinuno ng barangay, at maging ang ibang panabungero sa paligid ay nagsimulang magtanong. Sino ang magtatagumpay sa sabong? Ang manok na may 3 paa o ang karaniwang manok na matagal nang kinikilala? Ang tanong ay hindi lamang tungkol sa laro o kompetisyon. Ito ay tungkol sa paniniwala, sa kakayahan at at sa ideya na minsan ang kakaiba ay may dalang kapangyarihan na hindi nakikita ng karaniwang mata. Si Mang Rodel ay nakaramdam ng kakaibang pananabik at pag-aalala. Alam niyang sa kanyang mga kamay, hawak niya ang susi sa isang bagay na higit pa sa manok at sabong. May mga kwento sa nakaraan, mga alamat na nagsasabing ang mga manok na kakaiba sa anyo ay may kakayahang baguhin ang takbo ng tadhana. At Bituin, sa kanyang 3 paa, ay tila ipinanganak upang subukin ang lahat ng ito. At sa bawat pagsikat ng araw sa San Isidro, habang ang mga ibon ay nagbubuhos ng kanilang awit sa himpapawid, si
Si Bituin ay nakatayo sa gitna ng manukan. Hindi siya nagmamadali, hindi siya natatakot, at sa bawat galaw, sa bawat pagindayog ng katawan, ipinapakita niya ang isang simpleng katotohanan. Sa mundong puno ng pangkaraniwan, may mga nilalang na handang magpakita ng kakaibang liwanag. Isang liwanag na maaaring baguhin ang lahat kung ito'y mapapansin at maiintindihan. Lumipas ang ilang linggo mula nang lumitaw si Bituin sa manukan ni Mang Rodel. Sa bawat araw mas napapansin ang kakaibang kakayahan ng 3 paa na manok. Hindi lamang sa pagkilos, kundi sa katalinuhan, sa pagtugon sa mga senyales, at sa kakayahang magbasa ng galaw ng ibang manok. Isang umaga, habang ang bukid ay tinatamaan ng mahinang sikat ng araw, dumating si Mang Rodel sa manukan, dala ang balita na may darating na panabongero mula sa kalapit na bayan. Ang pangalan ng panabongero ay si Lito, kilala sa kanilang lugar bilang mapagkompetensyang manlalaro sa sabong. Maraming beses na siyang nagwagi at hindi maikakaila na bihasa siya sa pagpili at pagsasanay ng mga panabong na manok. Ngunit kahit ganoon, may kakaibang pangamba sa puso ni Mang Rodel. Hindi dahil sa laki ng karanasan ni Lito, kundi dahil alam niyang si Bituin ay hindi pangkaraniwan. "Rodel, narinig mo ba ang balita?" Tanong ni Aling Marta, kapitbahay ni Mang Rodel, habang naglalagay ng tubig sa mga manok. "May bagong sabong sa bayan bukas at marami raw ang gustong makita ang manok mo." Tumango si Mang Rodel, iniisip ang kahulugan ng balitang iyon. Ang ibang tao ay maaaring mag-isip na ito ay simpleng laro lamang, ngunit para sa kanya, ang bawat laban ay may dalang aral. Ang sabong ay hindi lamang tungkol sa lakas o bilis. Ito ay tungkol sa tiyaga, disiplina at sa kakayahang intindihin ang bawat galaw ng kalaban. Dumating ang araw ng sabong. Ang malawak na palaruan sa bayan ay puno ng tao. May mga kabataan na nagtatakbuhan sa paligid, may mga matanda na nag-uusap tungkol sa mga nagdaang laban, at may mga panabongero na may dalang sariling manok na ipinagmamalaki. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Rodel at si Bituin ay nakatayo sa gilid ng manukan, tahimik ngunit handa. Ang kalaban ni Bituin ay isang matipunong manok na kilala bilang haring itim, na may malalakas na pakpak at mabilis na paa. Sa unang tingin, walang sino man ang makakaalangan sa lakas ng haring itim. Ngunit si Mang Rodel ay may tiwala sa kakayahan ni Bituin. Hindi lamang sa 3 paa nito, kundi sa katalinuhan at disiplina na taglay ng kakaibang manok. Pagsisimula ng laban, ang 2 manok ay nagtagpo sa gitna ng palaruan. Ang bawat galaw ay pinagmasdan ng mga manonood at ang bawat hakbang ng manok ay nagdudulot ng paghinga ng masa. Si Bituin, sa kanyang 3 paa ay hindi natitinag. Ang bawat hakbang, bawat pagindayog ng katawan ay parang may sariling ritmo, isang ritmo na hindi basta-basta masusundan ng karaniwang manok. Sa unang sagupaan, tila nagulat ang lahat. Ang haring itim ay mabilis na umatake, ngunit si Bituin ay nakaiwas, hindi lamang sa kilos, kundi sa bawat prediksyon ng galaw ng kalaban. Sa 3 paa nito, may kakaibang balanse at estratehiya. Ang bawat pagtalon at pag-ikot ay nagpakita ng kahusayan na bihira makita sa isang manok. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Mang Rodel ang kakaibang connection sa pagitan niya at ni Bituin. Hindi nila kailangan ng salita. Ang manok ay tila nauunawaan ang mga iniisip ng kanyang tagapangalaga at ang bawat utos ay hindi kailangang sabihin ng malakas. Sa kabila ng tensyon at ingay ng mga manonood, si Bituin ay nanatiling kalmado, nakatutok sa bawat galaw ng kalaban at pinapakita ang isang kahusayan na higit pa sa pisikal, isang katalinuhan na bihira sa karaniwang panabong. Sa huling sandali ng laban, isang mabilis na pag-ikot, isang tamang hakbang at isang matibay na suntok mula sa paa ni Bituin, ang haring itim ay napabagsak. Ang masa ay napuno ng hiyawan, ngunit si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, punong-puno ng pagkamangha at pasasalamat. Alam niya na ito ay simula pa lamang. Ang 3 paa ni Bituin ay hindi lamang kakaiba sa anyo. Ito ay simbolo ng lakas, determination, at isang paalala na ang kakaibang nilalang ay may kakayahang magbukas ng bagong landas sa mundo ng sabong. Pagkatapos ng laban, maraming tao ang lumapit upang makita si Bituin. May ilan na nagtanong kung saan niya nakuha ang manok, may ilan na nagduda sa kakayahan nito, at may ilan na naghangad na malaman ang sikreto ng kanyang kahusayan.
Ngunit si Mang Rodel ay nanatiling tahimik. Alam na ang bawat tagumpay ay may kasamang aral at ang tunay na kahulugan ng laban ay hindi lamang sa panalo kundi sa pagkilala sa natatanging kakayahan ng bawat nilalang. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Mang Rodel sa kanyang beranda, pinagmamasdan niya si Bituin na nakatayo sa gitna ng manukan, tahimik ngunit puno ng enerhiya. Ang tatlong paa nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa puso ni Mang Rodel isang kaisipan ang umusbong. Ang kakaibang manok na ito ay hindi lamang panalo sa sabong kundi panalo sa buhay, sa pagkakataon at sa misteryo ng mundong kanyang ginagalawan. Ang tag-init sa San Isidro ay unti-unting nauuwi sa pagbabagong dala ng mga ulap sa kanluran. Ang mga palayan ay nagiging mas luntian at mabigat sa tubig at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang simoy na tila madalang babala. Para kay Mang Rodel, ang simoy ng hangin ay hindi lamang palatandaan ng panahon. Ito rin ay simbolo ng paparating na hamon sa mundo ng sabong. Isang laban na higit pa sa nakagawiang paligsahan. Si Bituin, ang manok na may tatlong paa, ay tahimik na naglalakad sa manukan, pinagmamasdan ang bawat galaw ng hangin at damo. Sa kanyang mga mata, may kakaibang konsentrasyon. Isang pagka-alerto na bihira sa karaniwang manok. Alalam ni Mang Rodel na may paparating na laban, ngunit hindi niya alam kung gaano kahirap at gaano kahaba ang magiging pagsubok. Isang umaga, may dumating na liham sa bahay ni Mang Rodel. Ang papel ay bahagyang basa dahil sa hamog, at ang sulat kamay ay kilala niya mula sa isang kilalang panabungero sa lungsod ng Luntian. Ang liham ay nag-anyaya kay Mang Rodel at si Bituin sa isang malaking sabong, isang competition na magtatagpo ang mga pinakamahusay na manok sa buong rehiyon. Ang premyo ay hindi maliit. Kilala sa buong bansa, isang tropeo na naglalarawan ng kadakilaan sa mundo ng sabong at isang pagkakataong ipakita ang kakaibang kakayahan ni Bituin. Habang binabasa ni Mang Rodel ang liham, naramdaman niya ang halo ng kaba at pananabik. Alam niya na ang bawat laban ay may kasamang panganib at ang paglalakbay patungo sa lungsod ng Luntian ay puno ng hindi tiyak na kaganapan. Ngunit sa puso niya, alam niyang si Bituin ay handa. Ang tatlong paa ng manok ay hindi lamang kakaiba. Ito rin ay nagbibigay ng balanse at kakayahan na maaaring magdala ng tagumpay sa laban na ito. Dumating ang araw ng paglalakbay. Si Mang Rodel at si Bituin ay sinamahan ng kanyang matalik na kaibigan, si Tonyo, isang batang panabungero na may kaalaman sa iba't ibang taktika sa sabong. Habang naglalakad sila patungo sa lungsod, ang bawat hakbang ay nagdala ng bagong karanasan. Ang tunog ng mga paa ni Bituin sa malambot na lupa, ang halimuyak ng mga bulaklak sa gilid ng daan, at ang ingay ng mga ibon na tila nagbabantay sa kanila. Pagdating sa lungsod ng Luntian, sinalubong sila ng mga matang puno ng pagtataka. Hindi karaniwan ang manok na may tatlong paa, at ang kakaibang anyo ni Bituin ay agad na humakot ng pansin. Maraming manonood ang nagbulungan, nagtataka kung paano ang isang kakaibang nilalang ay makikipagsabong sa mga kilalang panabungero sa lungsod. Ngunit si Mang Rodel ay nanatiling kalmado. Alam niya na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa itsura, kundi sa disiplina, tiyaga at kakayahang umangkop sa bawat laban. Sa unang paligsahan, si Bituin ay hinarap ang isang manok na kilala sa bilis, isang dilaw na mandirigma na may mabilis na pakpak at matatalim na kuko. Ang laban ay mas mahigpit kaysa sa nakagawiang sabong sa baryo. Ngunit sa bawat galaw, ang tatlong paa ni Bituin ay nagbigay ng kakaibang balanse, isang taktika na hindi madaling matutunan o gayahin ng ibang manok. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel ang reaksyon ng mga manonood. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat hakbang at pagtalon ni Bituin. Ang bawat galaw ay parang isang sining, isang pagpapakita ng lakas at katalinuhan. Hindi lamang ito laban ng manok, ito ay laban ng determination at kakaibang kakayahan. Sa huli, sa pamamagitan ng tamang timing at estratehiya, si Bituin ay nagwagi sa unang laban sa lungsod. Ang pagkapanalo ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan kay Mang Rodel at Tonyo, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa mga manonood. Ang tatlong paa ni Bituin ay hindi lamang simbolo ng kakaibang hitsura. Ito ay simbolo ng tagumpay sa kabila ng kahirapan at panghuhusga ng iba. Ngunit bago pa man tuluyang magdiwang ang koponan, may dumating na balita. Isang mas malakas na kalaban ang darating sa susunod na araw, isang manok na kilala sa buong bansa
At hindi tulad ng iba, bihasa sa iba't ibang taktika at disiplina. Ang balita ay nagdala ng bagong pangamba sa puso ni Mang Rodel, ngunit alam niyang si Bituin ay may kakayahang harapin ang hamon. Ang tatlong paa nito ay hindi lamang kakaiba sa anyo. Ito rin ay simbolo ng determinasyon, ng pagtitiis, at ng lihim na lakas na maaaring magdala sa kanila sa tagumpay. Sa gabing iyon, hanan aminin. Habang ang lungsod ay tahimik na bumabalot sa paligid, si Bituin ay nakatayo sa gitna ng manukan, tahimik ngunit handa. Ang bawat paghinga, bawat galaw ay nagpapakita ng katahimikan at konsentrasyon. Ang paparating na laban ay higit pa sa pisikal na hamon. Ito ay laban ng isip, taktika at puso. Sa liwanag ng buwan, ang tatlong paa ni Bituin ay kumikislap, handa sa paparating na bagyo. Kinabukasan sa lungsod ng Luntian ay nagdala ng kakaibang tensyon. Ang mga panabungero, bihasa at mapanuri ay nagsimula ng mag-ipon sa paligid ng palaruan. Ang bawat sulok ay puno ng bulungan, mga mata na nakatutok sa bawat galaw at bawat hakbang ay sinusubaybayan. Para kay Mang Rodel, ito ay hindi lamang sabong. Ito ay arena ng katatagan at disiplina at higit sa lahat, pagsubok sa kakaibang kakayahan ni Bituin. Ang kalaban sa araw na iyon ay kilala bilang Datu, isang manok na malaki at mabilis na may mahabang balahibo at malakas na tindig. Ang kanyang pangalan ay kumakatawan sa karangalan at kapangyarihan, isang manok na bihasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng kalaban. Marami sa mga manonood ang nagbulungan, nagtataka kung paano makikipagsabong si Bituin laban sa isang ganoong karangalan sa sabong. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ang tunay na laban ay higit pa sa lakas o bilis. Ito ay laban ng disiplina, ng pangunawa sa galaw ng kalaban, at ng kakayahang ipakita ang kakaibang taktika na dala ang tatlong paa ni Bituin. Ang bawat paa ay may sariling papel sa laban, isang pundasyon ng balanse, isang sandata sa tamang oras, at isang gabay sa estratehiya. Nang magsimula ang laban, ang Datu ay agad na umatake, mabilis at malakas. Ngunit si Bituin ay hindi natitinag. Sa tatlong paa nito, bawat hakbang ay may layunin, bawat pagindayog ay may estratehiya. Ang masa ay namamangha sa kakaibang taktika na ipinapakita ng manok na tila may sariling isip, sariling disiplina, at sariling ritmo. Sa gitna ng laban, napansin ni Mang Rodel ang isang detalyeng mahalaga. Ang Datu ay umaasa sa lakas at bilis, ngunit kulang sa pagbabago ng taktika. Si Bituin, sa kanyang tatlong paa ay hindi lamang umaasa sa bilis o puwersa. Ang bawat pagtalon at bawat pagliko ay resulta ng obserbasyon, pangunawa at tamang timing. Ang labanan ay nagiging isang laro ng isip, isang sining ng estratehiya at isang pagpapakita ng natatanging talento. Habang nagpapatuloy ang laban, tamon sa mamay, naramdaman ni Mang Rodel ang pagtibok ng puso ng manok. Hindi ito takot o kaba. Ito ay konsentrasyon at determination. Ang bawat galaw ni Bituin ay nagdadala ng aral. Ang kakaibang nilalang ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng laban at sa bawat sandali may kikisolem siya sa sandali may pagkakataon na ipakita ang tunay na lakas. Sa huling yugto ng laban, isang mabilis na pagtalon at tamang pag-ikot ang nagdala kay Datu sa pagkatalo. Ang masa ay napuno ng hiyawan, ngunit si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang manok na nagwagi. Alam niya na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa natatanging kakayahan, sa disiplina at sa kakayahang harapin ang hamon ng may tapang at tiyaga. Matapos ang laban, maraming tao ang lumapit upang sulyapan at tanungin si Bituin. Ang tatlong paa nito ay hindi lamang kakaiba sa anyo. Ito ay simbolo ng lakas, katalinuhan at kahusayan sa mundo ng sabong. Ang bawat manonood ay nagtanong sa sarili, paano nagagawa ng manok na ito na labanan ang isang kilalang panalo ng may ganitong taktika at tiyaga? Sa gabing iyon si Mang Rodel ay nakaupo sa kanyang veranda, pinagmamasdan ang manukan. Ang mga mata ni Bituin ay nakatutok sa kanya, tahimik ngunit puno ng enerhiya. Alam ni Mang Rodel na ang susunod na laban ay mas mahirap, mas komplikado at puno ng hindi tiyak na panganib. Ngunit sa bawat hakbang at bawat galaw, nakita niya ang isang katotohanan. Ang kakaibang manok na ito, sa tatlong paa nito, ay hindi lamang panalo sa sabong.
Ito ay panalo sa disiplina, determination at sa misteryo ng buhay na dala ng kakaibang kakayahan. Ang araw sa lungsod ng Luntian ay puno ng init at tension. Ang bawat kanto ay abala sa paghahanda para sa paparating na laban. Para kay Mang Rodel at sa kanyang matalik na kaibigan na si Tonyo, ang bawat sandali ay mahalaga. Alam nila na hindi tulad ng nakaraang mga laban. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas mabilis, at mas bihasa sa iba't ibang taktika. Ang pangalan ng bagong kalaban ay Aso ng Gubat, isang manok na kilala sa buong rehiyon sa kanyang agresibong diskarte at walang takot na personalidad. Ang bawat panabungero na nakakita sa kanya sa nakaraang mga laban ay nagbigay ng babala. Hindi mo basta matatalo ang Aso ng Gubat, kailangan mo ng estratehiya at tiyaga. Si Mang Rodel ay tumigil sa harap ng manukan, pinagmamasdan si Bituin. Ang tatlong paa nito ay kumikislap sa sikat ng araw at sa bawat paggalaw tila may sariling ritmo. Alam ni Mang Rodel na ang manok na ito ay higit pa sa pisikal na kakayahan. May katalinuhan at instinct na bihira makita sa karaniwang manok. Pagdating ng oras ng laban, ang palaruan ay puno ng tao. Ang bawat tingin, bawat hiyaw at bawat bulungan ay nagdadala ng kakaibang tensyon. Ang Aso ng Gubat ay nakatayo sa kabilang panig, matatag at tila handa sa lahat ng hamon. Ang mga mata nito ay matalim, naglalarawan ng karanasan at lakas na matagal na niyang pinag-aralan. Sa simula ng laban, agad na umatake ang Aso ng Gubat, mabilis at agresibo. Ngunit si Bituin ay hindi natitinag. Sa tatlong paa nito, bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat pagtalon at bawat pag-ikot ay estratehiya na bunga ng obserbasyon at pangunawa sa galaw ng kalaban. Ang masa ay namamangha sa kakaibang taktika na ipinapakita ng manok, tila may sariling isip at disiplina. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel na may kakaibang enerhiya si Bituin. Hindi lamang ito pisikal na kakayahan, ito ay isang kombinasyon ng concentration, instinct, at ang natatanging balanse na dala ng ikatlong paa. Ang Aso ng Gubat ay dinit kamay-kamay niti. Kahit nabihasa, ay tila naguguluhan sa kakaibang galaw ni Bituin. Sa gitna ng laban, isang mabilis na pagtalon at tamang timing ang nagbigay ng pagkakataon kay Bituin. Ang bawat pag-ikot at hakbang ay nagpakita ng estratehiya at tiyaga. Ang Aso ng Gubat ay nakaramdam ng kakaibang presyon, isang hamon na hindi niya inaasahan. Ang laban ay hindi lamang nasusukat sa lakas o bilis. Ito ay laban ng utak, taktika at determinasyon. Sa huling sandali ng laban, isang matalim na suntok mula sa paa ni Bituin ang nagdala sa Aso ng Gubat sa pagkatalo. Ang masa ay napuno ng hiyawan at paghanga. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang manok na nagwagi. Alam niya na ang tagumpay ay bunga ng disiplina, tiyaga at ang kakaibang kakayahan ng tatlong paa ni Bituin. Pagkatapos ng laban, may mga kalaban. Maraming tao ang lumapit upang sulyapan si Bituin at itanong ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ang tatlong paa nito ay hindi lamang simbolo ng kakaibang hitsura. Ito ay simbolo ng lakas, katalinuhan at natatanging kakayahan. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Mang Rodel sa veranda, pinagmamasdan niya si Bituin, tahimik ngunit handa. Alam niya na ang susunod na laban ay mas mahirap at may mas malalakas pang kalaban na naghihintay. Lumipas ang ilang araw matapos talunin ni Bituin ang Aso ng Gubat, ngunit ang lungsod ng Luntian ay hindi nagpahinga. Ang mga panabongero mula sa iba't ibang lugar ay dumating, dala ang kani-kanilang pinakamahuhusay na manok. Ang balita tungkol sa kakaibang manok na may tatlong paa ay kumalat, at maraming tao ang sabik na makita kung hanggang saan aabot ang kakayahan ni Bituin. Si Mang Rodel ay nakaupo sa gilid ng manukan, pinagmamasdan ang kanyang alaga. Alam niya na sa bawat laban, hindi lamang lakas at bilis ang mahalaga, ang estratehiya ay susi sa tagumpay. Ang tatlong paa ni Bituin ay hindi lamang kakaibang anyo. Ito ay instrumento ng taktika, balanse at oportunidad sa bawat laban. Isang bagong kalaban ang dumating. Si Kidlat, isang manok na may kakayahang mabilis magbago ng galaw at estilo sa bawat laban. Kilala si Kidlat sa pagiging unpredictable at maraming manonood ang nagbulungan. Paano makikipagsabong ang isang kakaibang manok laban sa isang bihasang mandirigma? Si Mang Rodel ay tahimik,
Pinagmamasdan si Bituin habang ini-inspeksyon nito ang paligid. Ang bawat galaw ng manok ay nagpapakita ng konsentrasyon at katalinuhan. Alam ni Mang Rodel na ang estratehiya ay hindi basta matutunan sa nakaraan lamang. Ito ay dapat likhain sa bawat sandali, batay sa galaw ng kalaban at sa kakayahan ng manok. Sa simula ng laban, si Kidlat ay mabilis na umatake, umaasa sa biglaang galaw at lakas. Ngunit si Bituin ay kalmado gamit ang tatlong paa upang panatilihin ang balanse sa gitna ng mabilis na paggalaw. Ang bawat hakbang ay may layunin, bawat pagtalon ay may estratehiya at bawat liko ay nakapaloob sa planong mabuti ni Mang Rodel. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel ang natatanging taktika ni Bituin. Ang ikatlong paa ay nagbibigay ng kakayahan na mabilis mag-adjust sa direksyon ng kalaban. Hindi tulad ng karaniwang manok na nag-iikot lamang sa likod ng kalaban, si Bituin ay nagiging unpredictable din. Isang kakayahan na bihira makita sa ibang panabong. Ang bawat hakbang ni Bituin ay pinanood ng mga manonood na puno ng paghanga. Ang estratehiya nito ay hindi lamang nakabatay sa lakas o bilis. Ito ay bunga ng obserbasyon, disiplina at katalinuhan. Ang bawat galaw ng kalaban ay sinusuri at ang tamang timing ay ginagamit upang magbukas ng pagkakataon sa pag-atake. Sa huling yugto ng laban, isang mabilis at tamang pagtalon mula sa paa ni Bituin ang nagbigay ng sapat na puwang upang mapabagsak si Kidlat. Ang masa ay napuno ng hiyawan, ngunit si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang panalo ng kanyang alaga. Alam niya na ang bawat laban ay aral at ang tagumpay ay bunga ng kombinasyong disiplina, katalinuhan, at ang natatanging balanse na hatid ng tatlong paa ni Bituin. Sa pagtatapos ng araw, si Bituin ay nanatiling tahimik sa manukan. Ang bawat galaw, bawat tingin ay nagpapakita ng konsentrasyon at kahandaang harapin ang mas mahihirap na hamon sa hinaharap. Alam ni Mang Rodel na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa pisikal na laban, kundi sa kakayahang umangkop sa bawat sitwasyon. At ang tatlong paa ni Bituin ay patuloy na magiging sandigan sa bawat hakbang. Ang hangin sa lungsod ng Luntian ay tila nagbabadya ng pagbabago. Ang init ng araw ay humupa na at ang mga anino ng mga puno ay lumalalim sa bawat sulok ng palaruan. Para kay Mang Rodel, ang bawat laban ay hindi lamang tungkol sa lakas o bilis ng manok, kundi sa kakayahan nitong mag-isip at magbasa ng kalaban. Si Bituin, nakatayo sa gitna ng manukan, ay tahimik ngunit alerto. Ang tatlong paa nito ay matatag, bawat isa ay nakapwesto upang magbigay ng balanse at suporta sa anumang kilos. Alam ni Mang Rodel na sa darating na laban, hindi sapat ang pisikal na kakayahan. Kailangan ang katahimikan ng isip at konsentrasyon. Ang kalaban sa araw na iyon ay isang manok na tinatawag na bagwis, kilala sa kanyang lakas at agresibong estilo sa pakikipaglaban. Ang bawat laban ni Bagwis ay puno ng sigasig at lakas, at maraming panabungero ang nagbulungan tungkol sa kung sino ang magtatagumpay. Sa umpisa ng laban, si Bagwis ay mabilis na umatake, umaasa sa kanyang lakas at malalakas na suntok. Ngunit si Bituin ay hindi natitinag. Sa tatlong paa nito, bawat hakbang ay may layunin, bawat galaw ay may estratehiya. Hindi lamang basta umiwas, kundi nag-oobserba at nagbabalangkas ng tamang kilos upang makahanap ng pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel ang natatanging taktika ni Bituin. Ang katahimikan nito ay nagbibigay daan upang maunawaan ang galaw ng kalaban. Ang bawat pagindayog, bawat pagtalon at bawat hakbang ay sinadya upang maibalik ang balanse at magkaroon ng tamang timing sa pag-atake. Ang tatlong paa nito ay hindi lamang suporta. Ito ay instrumento ng estratehiya. Ang masa ay namamangha sa bawat galaw ni Bituin. Ang mga mata ng manok ay nakatutok sa kalaban, tila nauunawaan ang bawat galaw at bawat senyales. Ang bawat hakbang ay may kahulugan, bawat pag-ikot ay may layunin. Ang laban ay nagiging isang sining, isang pagpapakita ng katalinuhan, disiplina at determination. Sa huling yugto, isang mabilis na pagtalon at tamang timing mula sa paa ni Bituin ang nagbigay daan upang mapabagsak si Bagwis. Ang masa ay napuno ng hiyawan at paghanga. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, alam na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa konsentrasyon, estratehiya at ang kakaibang kakayahan ng tatlong paa ni Bituin.
Pagkatapos ng laban, si Bituin ay tahimik, nakatayo sa gitna ng manukan, pinagmamasdan ang paligid. Ang bawat galaw, bawat titig, ay nagpapakita ng kahandaan at konsentrasyon. Alam ni Mang Rodel na sa hinaharap, mas malalakas pang kalaban ang darating at ang tatlong paa ni Bituin ay patuloy na magiging sandigan sa bawat laban. Ang lungsod ng Luntian ay abala sa paghahanda para sa isang espesyal na paligsahan. Ang balita tungkol sa tatlong paa na manok na si Bituin ay kumalat sa buong rehiyon at ang mga panabongero mula sa malalayong bayan ay dumating upang makita at subukan ang kakayahan nito. Ang bawat galaw at hakbang ni Bituin ay sinusubaybayan ng mga matang puno ng paghanga at pangamba. Si Mang Rodel ay tahimik sa gilid ng manukan, pinagmamasdan ang kanyang alaga. Alam niya na sa darating na laban, hindi sapat ang karanasan sa nakaraang mga laban. Ang bagong hamon ay mas mataas, mas mabilis, at mas mapanganib. Ngunit ang tatlong paa ni Bituin ay hindi lamang simbolo ng kakaibang anyo. Ito rin ay instrumento ng balanse, estratehiya at determinasyon. Ang kalaban sa araw na iyon ay si Kidlat Itim, isang manok na kilala sa buong bansa. Malakas, mabilis at bihasa sa iba't ibang taktika, si Kidlat Itim ay itinuturing na isa sa pinakamalalakas na manok sa rehiyon. Ang presensya nito ay nagdala ng kakaibang tensyon sa palaruan. Maraming manonood ang nagbulungan, nagtataka kung paano makikipagsabong si Bituin sa isang manok na may ganitong kakayahan at karanasan. Sa umpisa ng laban, si Kidlat Itim ay mabilis na umatake, umaasa sa bilis at lakas. Ngunit si Bituin ay hindi natitinag. Sa tatlong paa nito, bawat hakbang ay may layunin, bawat pagtalon ay may estratehiya. Ang bawat galaw ay sinadya upang obserbahan ang kalaban at tukuyin ang tamang pagkakataon para sa pag-atake. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel ang isang bagay. Ang kakayahan ni Bituin na mabilis mag-adjust sa galaw ng kalaban. Ang ikatlong paa ay nagbibigay ng balanseng kakaiba na hindi lamang nakakatulong sa pag-iwas, kundi nagbibigay rin ng pagkakataon na mabilis na makabawi at umatake sa tamang oras. Ang laban ay nagiging isang pagpapakita ng taktika, disiplina at katalinuhan, isang sining ng sabong na bihira makita sa karaniwang manok. Ang mga manonood ay namamangha. Ang bawat hakbang ni Bituin ay puno ng kahulugan. Ang bawat pagtalon at bawat pag-ikot ay nagpapakita ng kombinasyon ng lakas at katalinuhan. Ang laban ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa kakayahang magbasa ng sitwasyon, magplano ng estratehiya at gumamit ng tamang galaw sa tamang oras. Sa huling yugto, isang mabilis at matalinong pagtalon mula sa tatlong paa ni Bituin ang nagbigay daan upang mapabagsak si Kidlat Itim. Ang masa ay napuno ng hiyawan, ngunit si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang alaga. Alam niya na ang bawat laban ay aral at ang tatlong paa ni Bituin ay patuloy na magiging sandigan sa bawat hakbang at galaw. Pagkatapos ng laban, si Bituin ay tahimik, nakatayo sa gitna ng manukan, pinagmamasdan ang paligid. Ang bawat galaw, bawat titig ay nagpapakita ng konsentrasyon at kahandaan sa paparating na mas mahihirap na laban. Ang lungsod ay puno ng paghanga at pagtatanong, ngunit si Mang Rodel ay alam na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa pisikal na laban. Ito ay laban ng isip, taktika at puso. Handa na ang eksena para sa Kabanata 9 kung saan lalong tataas ang stakes at mas personal ang laban ni Bituin laban sa pinakamalakas na kalaban sa kanilang buhay. Ang lungsod ng Luntian ay bumalot sa tensyon at expectation. Ang balita tungkol kay Bituin, ang manok na may tatlong paa ay umabot sa pinakamalayong sulok ng rehiyon. Maraming panabonghero ang dumating upang makita ang kakaibang nilalang at subukan ang kakayahan nito. Ngunit sa puso ni Mang Rodel, alam niya na ang susunod na laban ay higit pa sa nakaraan. Ito ang pinakamahirap, pinakamabilis at pinakamapanganib na hamon na hinarap ni Bituin. Ang kalaban sa araw na iyon ay si Hari ng Kadiliman, isang manok na may reputation na bihasa sa lahat ng taktika, mabilis, malakas at matalim ang pakiramdam. Ang bawat laban na nilahukan nito ay naging alamat sa buong rehiyon at maraming manonood ang nagbulungan. Kung sino man ang manalo sa laban na ito, siya ay tunay na panalo sa sabong. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan si Bituin. Alam niya na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa lakas,
bilis o katalinuhan. Ito ay nakasalalay sa disiplina, sa kakayahang magbasa ng galaw ng kalaban at sa tiwala sa sarili. Ang tatlong paa ni bituin ay hindi lamang kakaibang anyo. Ito ay instrumento ng estratehiya at balanse, sandigan sa bawat kilos at gabay sa tamang timing. Sa umpisa ng laban, si Hari ng Kadiliman ay umatake ng mabilis at agresibo, ngunit si bituin ay kalmado. Ang bawat hakbang ay may layunin, bawat pagtalon ay may estratehiya, bawat pag-ikot ay may kalkuladong galaw. Ang tatlong paa nito ay nagbigay ng kakaibang balanse na nagbigay daan upang mabilis mag-adjust sa galaw ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel ang kagalingan ng kanyang alaga. Hindi lamang ito pisikal na kakayahan, ito ay kombinasyon ng concentration, instinct at ang kakaibang taktika na hatid ang tatlong paa. Ang laban ay naging isang laro ng isip, taktika at determinasyon. Ang mga manonood ay napuno ng paghanga. Ang bawat hakbang ni bituin ay puno ng kahulugan. Ang bawat pagtalon at bawat pag-ikot ay nagpapakita ng kombinasyon ng lakas, katalinuhan at disiplina. Ang laban ay higit pa sa karaniwang sabong. Ito ay pagpapakita ng estratehiya at natatanging kakayahan. Sa huling sandali, isang mabilis at matalinong hakbang mula sa tatlong paa ni bituin ang nagbigay daan upang mapabagsak si Hari ng Kadiliman. Ang masa ay napuno ng hiyawan at paghanga. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang panalo ng kanyang alaga. Alam niya na ang bawat laban ay aral at ang tatlong paa ni bituin ay patuloy na magiging sandigan sa bawat hakbang, galaw at desisyon. Pagkatapos ng laban, si bituin ay nakatayo sa gitna ng palaruan, tahimik ngunit puno ng enerhiya. Ang lungsod ay napuno ng paghanga at pagtatanong, ngunit si Mang Rodel ay alam na ang tagumpay ay hindi lamang sa pisikal na laban. Ito ay laban ng isip, puso, disiplina at tiwala sa sariling kakayahan. Ang araw ay sumikat sa lungsod ng Luntian na may kakaibang liwanag. Ang bawat sulok ng palaruan ay puno ng mga taong nagtitipon, sabik na masaksihan ang pinakahihintay na laban, ang huling laban ni bituin sa malaking paligsahan. Ang bawat mata ay nakatutok sa manok na may tatlong paa, na sa bawat galaw ay nagdudulot ng paghanga, pangamba at pag-usisa. Si Mang Rodel ay tahimik sa gilid ng manukan, pinagmamasdan ang kanyang alaga. Alam niya na ang lahat ng nakaraan, ang bawat laban, bawat disiplina, bawat aral ay humantong sa sandaling ito. Ang tatlong paa ni bituin ay hindi lamang kakaibang anyo. Ito ay simbolo ng katatagan, balanse, katalinuhan at determinasyon. Ang kalaban sa huling laban ay si Hari ng Luntian, isang manok na kilala sa buong bansa bilang matibay, mabilis at bihasa sa bawat taktika. Ang bawat laban nito ay nag-iwan ng alamat sa bawat panabungero at maraming tao ang nagbulungan. Kung sino man ang manalo, siya ay tunay na kampeon. Nang magsimula ang laban, si Hari ng Luntian ay umatake ng mabilis at agresibo, umaasa sa lakas at karanasan. Ngunit si bituin ay nanatiling kalmado. Ang bawat hakbang ay may layunin, bawat pagtalon ay may estratehiya, at bawat pag-ikot ay may tamang timing. Sa tatlong paa nito, bawat galaw ay may balanse at precision, nagagamit sa tamang pagkakataon upang maagapan ang kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mang Rodel na ang bawat galaw ni bituin ay bunga ng karanasan, disiplina at katalinuhan. Ang manok na ito ay hindi lamang umaasa sa lakas. Ito ay gumagamit ng isip, taktika at instinct. Ang laban ay hindi lamang pisikal na pakikipagsabong. Ito ay sining, pagpapakita ng disiplina at simbolo ng determinasyon. Ang masa ay humanga sa bawat hakbang at pagtalon ni bituin. Ang bawat galaw ay may kahulugan at layunin. Ang bawat pag-ikot at bawat atake ay nagpapakita ng natatanging kombinasyon ng lakas, bilis at katalinuhan. Ang laban ay naging testamento ng lahat ng pinagdaanan ni bituin, mula sa simpleng manukan ni Mang Rodel hanggang sa pinakamalalaking paligsahan sa rehiyon. Sa huling yugto, isang mabilis at matalinong galaw mula sa tatlong paa ni bituin ang nagbigay daan upang mapabagsak si Hari ng Luntian. Ang masa ay napuno ng hiyawan, paghanga at pagkamangha. Si Mang Rodel ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang alaga.
Alam niya na ang lahat ng laban ay may aral. Ang tagumpay ay hindi lamang sa pisikal na kakayahan, kundi sa disiplina, tiyaga, katalinuhan at tiwala sa sariling kakayahan. Sa pagtatapos ng paligsahan, si Bituin ay nakatayo sa gitna ng palaruan, tahimik ngunit puno ng enerhiya at dignidad. Ang lungsod ay puno ng paghanga at ang pangalan ni Bituin ay naging alamat. Ang tatlong paa nito ay hindi lamang kakaibang anyo, kundi simbolo ng determination, balanse, katalinuhan, at pamlakas na hindi nakikita sa unang tingin. Si Mang Rodel ay nanatiling nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang kanyang alaga. Alam niya na ang bawat hakbang at galaw ni Bituin ay nagturo sa kanya ng aral. Sa mundong puno ng pangkaraniwan at human, ang kakaibang nilalang ay may kakayahang baguhin ang takbo ng buhay, magdala ng inspirasyon, at ipakita na sa disiplina at determinasyon, ang tagumpay ay maaabot. Ang araw ay natapos na may liwanag ng tagumpay at si Bituin, ang manok na may tatlong paa, ay nanatiling simbolo ng kakaibang lakas at kabayanihan sa mundo ng sabong. Ang alamat ng tatlong paa ay hindi lamang kwento ng panalo. Ito ay kwento ng pag-asa, determinasyon at ang kapangyarihang matatagpuan sa kakaibang nilalang. Wakas,